Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay simbolo ng aking pagmamahal, ngunit sa loob ng madilim na closet, natagpuan ko ang aking kamatayan. Habang yakap ko ang regalong relo, narinig ko ang tawa ni na Dionisio at Selena. Si Trina ay isang pabigat lamang, anya. Isang tadhana ng pagtataksil. Ngayon, ang bawat butil ng harina ay magiging bala para sa aking pagbangon. Sino ang tunay na mawawalan sa huli? Si Trina. Huwag mo na siyang isama sa grand anniversary party mamayang gabi. Dionisio, dahil magmumukha lang siyang pambahay na alalay sa tabi mo. Ang mga salitang yon mula sa bibig ni Doña Milagros ay tila mga matutulis na yelong itinusok sa likod ni Trina habang siya ay nakayuko sa malamig na marmol ng kusina. 3 oras bago sumikat ang araw, ang kanyang mga kamay na may mga namamagang ugat ay patuloy sa pagmamasa ng higit sa 200 piraso ng pandesal. Ito ang kanyang pambihirang handog para sa ika-50 kaarawan ng kanyang asawa, isang regalong binalot niya sa kulay gintong papel na tila mga munting piraso ng kanyang 20 taong debosyon. Nanigas ang kanyang mga balikat. Ang pait ay tila lumambong sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang anumang hikbi na nais kumawala. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit nanatili siyang nakatayo, nakabaon ang mga kalyong daliri sa malagkit na masa ng harina at asukal. Ang init ng hurno na nagbibigay buhay sa tinapay ay tila hindi sapat upang tunawin ang panlalamig na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang mabigat na pagyapak ng mga tsinelas na pelusa ay naghudyat sa paglapit ng kanyang biyenan. Lumantad sa liwanag ng kusina si Doña Milagros, suot ang paboritong kapa na yari sa seda at ang mga singsing na diamante na tila laging nakahandang manghusga. Make sure na maayos ang packaging niyan, Trina. I don't want our business partners to think na nagtitipid ang Vergara Logistics. At tulad ng sinabi ko kay Dionisio, huwag ka nang magpapakita sa main hall mamaya. Just send the driver to deliver these boxes. Hindi mo pwedeng ipahiya ang anak ko sa harap ng mga bago niyang investors. Yumuko lamang si Trina. Pinunasan ang mga palad sa kanyang lumang delantal at inabot ang kamay ng matanda upang magmano. Ang magaspang niyang balat na binalot ng pinong harina ay dumikit sa mabangong balat ni Doña Milagros. Isang mabilis na pagbawi ng kamay ang ginawa ng matanda. Tila nandidiri sa bakas ng pagod na dumikit sa kanya. Hindi na bago kay Trina ang ganitong pakikitungo. Sa loob ng 2 dekada, natutunan niyang ibaon ang sariling boses sa kailaliman ng mga kaldero at talaan ng utang. Naniniwalang ang katahimikan ng isang babae ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa pamilya. Isang matikas na anino ang pumasok sa kusina. Si Dionisio. Inaayos niya ang kwelyo ng kanyang bago at mamahaling Amerikana. Nang makita siya ni Trina, tila may munting kandilang muling nagsindi sa kanyang napagod na mga mata. Lumapit siya, dahan-dahang itinaas ang mga kamay upang sana ay ayusin ang paboritong asul na necktie ng asawa, kasabay ng pag-asam sa isang pamilyaring halik sa pisngi. Ngunit bago pa man lapatan ng kanyang mga daliri ang seda, humakbang paatras si Dionisio. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa hawak na telepono. Trina, nasaan na yung mga giveaways? We need to transport them early to the hotel. Huwag mo nang hawakan ang suit ko. Baka malagyan pa ng harina. You know how hard it is to dry clean this, Hugo Boss. Bumagsak ang mga kamay ni Trina sa kanyang gilid. Ang inaasahang init ng pagbati ay napalitan ng pahiwatig ng pag-iwas. Kinapa niya ang loob ng bulsa ng kanyang delantal, kung saan nakatago ang isang mabigat na kahon ng pelusa. Ito ang relos na binili niya mula sa ilang taong pag-iipon ng barya sa pagbebenta ng mga sobrang paboritong matamis na tinapay. Sa likod ng metal na yon ay nakaukit ang mga salitang naglalaman ng buong buhay niya. Salamat sa 20 taon ng pag-ibig. Naisip niyang ibigay iyon ngayon, ngunit pinili niyang itago. Gusto niyang maging espesyal. Gusto niyang makita ang nangiti ni Dionisio sa isang lugar na walang mapanghusgang matang nakatingin. Sa pagkakataong yon,
Umilaw ang screen ng telepono ni Dionisio sa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadyang dumako ang paningin ni Trina sa mensaheng lumitaw mula sa isang numero na walang pangalan. Ang mga salitang nakasulat ay tila tumigil sa pag-ikot ng mundo. Everything is set for our private celebration tonight, babe. See you at the presidential suite. May tila matalas na kuko na dumaan sa dibdib ni Trina. Isang mabigat na paglubog ang naramdaman niya sa kanyang sikmura. Ngunit ang isip ng isang martir na asawa ay laging mabilis maghanap ng palusot. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na marahil ay galing iyon sa sekretarya nitong si Selena, patungkol lamang sa isang lihim na saluyo-salo para sa mga tagapamahala ng kumpanya. Pinili niyang maging bulag upang hindi magiba ang pinaghirapan niyang tahanan. Nang umalis ang mag-ina at iwan siyang mag-isa sa gitna ng mga nakasalansang kahon ng tinapay, hinarap ni Trina ang maliit na refleksyon ng kanyang muka sa makintab na gilid ng kaserola. Nakita niya ang mga maitim na palatandaan ng melasma sa kanyang mga pisngi, ang mga matang nawalan ng ningning, at ang tuyong labi. Kumuha siya ng isang maliit na kurot ng puting harina at banayad na ipinahid iyon sa mga mantsa ng kanyang balat. Tila isang nakakaawang ritual ng pagpapaganda, pinilit niyang isipin na siya ay kahanga-hanga pa rin, na siya ay karapat-dapat pa ring itabi sa isang hari. Ang pag-ikot ng araw ay nagdala kay Trina sa harap ng matataas na pinto ng isang tanyag na otel sa Maynila. Suot ang kanyang pinakamaayos na simpleng duster na pinatungan ng isang lumang formal na balabal. Bit-bit niya ang kahon ng relos. Ginamit niya ang rason ng pagdadala ng nakalimutang gamot sa alta presyon upang mabigyan siya ng reserbang susi ng front desk para sa silid ng asawa. Ngayon, nakatayo siya sa labas ng malaking pinto ng presidential suite. Ang lamig ng semento sa hallway ay tila umaakyat sa kanyang mga binti. Ang pagtibok ng kanyang puso ay naging isang pisikal na sakit na pumipiga sa kanyang lalamunan. Hawak ang plastic na card sa kanyang nanginginig na palad, handa na siyang pumasok upang maghatid ng pagmamahal. Bakit ang bawat hakbang papalapit sa asawang minamahal ay tila pagtahak sa isang madilim na eskinita patungo sa sariling sementeryo? Kailan mo babalak sabihin sa kanya ang totoo, Dionisio? I'm tired of playing the second fiddle sa isang babaeng amoy harina at laging mukhang pagod. Ang boses na yon ni Selena ay tila isang matalas na labaha na humiwas sa katahimikan ng silid. Sa loob ng madilim at masikip na cabinet, binalot ng matinding panginginig ang buong katawan ni Trina. Ang bawat hininga niya ay tila isang nakaw na sandali. Mababaw at puno ng takot na baka ang tunog ng kanyang nagkakabuhol na hininga ay makarating sa labas. Yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ang kahon ng relos, ang regalong simbolo sana ng kanilang 20 taon, ngunit ngayon ay tila isang mabigat na batong naglulunod sa kanya sa kailaliman ng dusa. Narinig niya ang marahang paghakbang ng mga sapatos sa labas. Kasunod ang mekanikal na tunog ng paglock ng pinto na tila naghihiwalay sa kanya mula sa mundo ng kaligtasan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Dionisio na humahalo sa amoy ng cedar sa loob ng cabinet ay nagdulot ng pagkahilo kay Trina. Isang pamilyar na tawa ang sumunod. Ang tawa ng kanyang asawa na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila musika ng isang malupit na pagtataksil. Relax, Selena. You know how these things work. Pagkatapos ng grand celebration na ito, kapag nakuha ko na ang tiwala ng mga bagong investors, I will serve her the divorce papers. Hindi na siya magtatagal sa bahay na yon. Sagot ni Dionisio na may tono ng kawalang bahala. Tila ba ang 20 taon nilang pagsasama ay isang lumang kontrata lamang na handa na niyang punitin. Naramdaman ni Trina ang init ng mga luha na nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mabilis at walang tigil. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa pelos ng kahon ng relos hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto ng cabinet.
at harapin ang lalaking binigyan niya ng lahat ng kanyang lakas. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binalot ng makapal na tinik. Ang bawat salita ni Dionisio ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. But what about the company? Alam mo namang si Trina ang humahawak ng mga libro mo. She knows too much about the finances, Dionisio. Wika ni Selena, ang boses ay puno ng kalkulasyon at pangungutya. Isang mapanuyang halakhak ang muling kumawala kay Dionisio. Narinig ni Trina ang kalansing ng mga basong kristal na nagtatama. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kanilang pagdiriwang sa gitna ng kanyang pagkawasak. Who would believe a simple baker, Selena? Sa tingin mo ba ay makikinig ang mga board members sa isang babaeng hindi man lang marunong magsuot ng tamang damit sa harap ng mga tao? Akala ng lahat, ako ang nagtayo ng imperyong ito mula sa wala. For the past 20 years, she was nothing but a burden named obligation. Ang tanging silbi lang niya ay maging background noise sa buhay ko habang ako ang gumagawa ng kasaysayan. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling hantungan para sa puso ni Trina. Ang linyang burden named obligation ay tila isang sumpa na bumutas sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog habang inaayos ang mga accounts ng kumpanya, ang mga sakripisyong ginawa niya upang bayaran ang mga utang ni Dionisio noong nagsisimula pa lamang sila, at ang lahat ng panlalait na tinanggap niya mula sa kanyang biyenan para lamang manatiling buo ang kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay itinapon ni Dionisio sa basura sa loob lamang ng ilang segundo. Nanatiling nakayuko si Trina sa loob ng dilim. Ang mga anino sa loob ng cabinet ay tila naging mga kamay na sumasakal sa kanya. Sa bawat haplos at bulong na naririnig niya mula sa labas, sa bawat tawa ng 2 taong nagpaplano ng kanyang pagbagsak, unti-unting namamatay ang Trina na mapagmahal at masunurin. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng harina at asukal, ay tila naging isang matigas na uling, nagbabaga sa puot at matinding pait. Nang marinig niyang muling bumukas at sumara ang pinto ng suite, hudyat ng pag-alis ng dalawa, patungo sa main hall kung saan nakahanda ang kanyang mga pandesal bilang regalo. Dahan-dahang itinulak ni Trina ang pinto ng cabinet. Ang liwanag ng silid ay tila sumugat sa kanyang mga mata. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang balabal ay lukot-lukot at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Tumingin siya sa malaking salamin ng presidential suite. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng naniwala sa utang na loob. Ang babaeng naniwala na ang sakripisyo ay sapat na para mahalin, ay wala na. Sa kanyang kamay, nananatiling hawak niya ang relos. Tiningnan niya ang ukit sa likod nito. Salamat sa 20 taon ng pag-ibig. Isang pilit na ngiti na puno ng lason ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit ang isang pag-ibig na itinanim sa loob ng 2 dekada ay kayang anihin ng isang gabi ng pagtataksil sa loob lamang ng ilang minuto? Trina, sa wakas ay nandito ka na. Look at yourself. Para kang basang sisiw na naligaw sa kalsada. Nakakaya kapag may nakakita sa iyong ganyan sa labas ng mansyon. Ang boses ni Doña Milagros ay pumutol sa mabigat na katahimikan ng malaking sala. Tila isang latigo na humahagupit sa likod ni Trina. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdanan. Suot ang kanyang mamahaling pantulog na seda, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa basang anyo ng kanyang manugang. Si Trina ay nananatiling nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng maliliit na bakas ng tubig sa makintab na sahig, at ang kanyang mga daliri ay mahigpit pa ring nakakapit sa kahon ng relos na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinoan. Hindi sumagot si Trina. Ang kanyang lalamunan ay tila binalot ng makapal na alikabok, tuyot at mahapdi. Ang bawat hakbang niya papasok sa bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 2 dekada ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may bakas ng kanyang pagod.
Ang mga kurtinang siya ang pumili. Ang mga kasangkapang siya ang nagpapanatiling malinis. At ang bawat sentimo ng utang na siya ang humanap ng paraan upang mabayaran. Ngunit sa paningin ng babaeng nasa harap niya, siya ay nananatiling isang estranghero na pinatira lamang dahil sa awa. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod, Trina. Pumunta ka sa kusina at linisin mo ang kalat mo. Ang amoy ng harina ay kumapit na sa buong bahay. It's making me nauseous. Pagpapatuloy ni Doña Milagros habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kanyang pagyapak sa kahoy ay tila isang pintig ng sakit sa ulo ni Trina. Dinala ni Trina ang kanyang sarili sa kusina, ang lugar kung saan siya naging reyna at alipin sa loob ng maraming taon. Doon, nakita niya ang mga tira-tirang harina na kumalat sa mesa, ang mga bakas ng kanyang pagsisikap kaninang madaling araw upang pasayahin ang asawa. Kinuha niya ang isang basahan at sinimulang punasan ng mesa, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay, nanginginig at walang lakas. Ang puting pulbos ng harina ay humalo sa kanyang mga luha, nagiging malagkit na putik sa kanyang mga palad. Isang mantsa ng kanyang pagkatao na hindi na niya mabura. Biglang lumitaw si Doña Milagros sa kanyang likuran. Bit-bit ang isang makapal na folder na kulay kape. Inilapag niya ito sa ibabaw ng basang mesa nang walang pakundangan. Anyway, since gising ka na rin lang, kailangan mong pirmahan ang mga papeles na ito bukas. It's about the new property in Tagaytay. Dionisio needs your signature as his spouse para mailipat ang titulo. Wika ng matanda. Ang kanyang tono ay tila nag-uutos lamang sa isang katulong. At huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Utang mo sa amin ang buhay na mayroon ka ngayon. Kung hindi dahil sa pamilya Vergara, nabulok ka na sa hirap kasama ang mga magulang mo. You should be grateful na hinayaan ka naming dalhin ang apelyido namin. Ang salitang utang na loob ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Trina. Ito ang tanikalang ginamit nila upang igapos siya sa loob ng 2 dekada. Sa tuwing nais niyang magsalita, sa tuwing nais niyang hingin ang kanyang karapatan sa kumpanya, ang utang na loob na ito ang laging isinusumbat sa kanya. Tumingin si Trina sa folder, pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay nagliyab sa isang malamig na apoy. Grateful? Bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Paos ngunit may talim. Grateful dahil habang ako ang nagpupuyat sa pag-aayos ng mga utang ng kumpanyang ito, ang anak niyo ay nasa bisig ng ibang babae? Grateful dahil habang ako ang nagtitipid para may maipakain sa inyo nung muntik na tayong mabangkarote, itinuturing niyo lang akong background noise. Saglit na natigilan si Doña Milagros, ang kanyang mukha ay namutla sa gulat bago ito napalitan ng matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang mabilis na pagdampi ng palad ang tumama sa pisngi ni Trina. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagsabog ng katotohanan sa loob ng tahimik na kusina. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Isang hamak na panadero ka lang na binigyan namin ng dangal. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Hinawakan ni Trina ang kanyang namumulang pisngi. Ang hapdi ay hindi nagmula sa sampal, kundi sa katotohanang kahit kailan ay hindi siya itinuring na tao ng pamilyang ito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. At sa gitna ng kanyang nagdurugong puso, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Tumingin siya sa folder na puno ng mga dokumentong legal, ang mga dokumentong alam niyang magagamit ni Dionisio upang itapon siya sa kalsada kapag nakuha na nila ang gusto nila. Kinuha ni Trina ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng paghihiganti. Ngunit ang kanyang isip ay nagsisimulang bumuo ng isang plano. Hindi siya aalis ng luhaan. Hindi siya susuko
nang walang laban. Lalabas na ako sa bahay na ito, Mama. Wika ni Trina. Ang boses ay matatag na tila isang huling hatol. Pero hindi sa paraang iniisip niyo. Tumalikod si Trina at iniwan ang kanyang biyenan na nakatayo sa gitna ng kusina. Habang paakyat siya sa kanyang silid, ang tanging tanong na nanatili sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya mabubuhay, kundi kung gaano kalakas ang magiging pagyanig kapag ang pundasyong binuo niya sa loob ng 20 taon ay bigla niyang binawi. Paano nga ba matutumbasan ng pera ang isang dangal na binuo sa gitna ng pawis at harina kung ang turing ng iba sa'yo ay isang mantsa lamang na dapat burahin? Ang kapal ng mukha niyang gamitin ang pangalan ko sa ganitong uri ng kadumihan. Ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa bibig ni Trina, kundi tila mga uling na nagbabaga sa loob ng kanyang isipan habang nakatitig siya sa asul na liwanag ng screen ng laptop sa gitna ng kadiliman ng gabi. Narito siya, sa maliit na sulok ng kanilang silid, ang dambana ng kanyang katapatan sa loob ng maraming taon, kung saan binuo niya ang bawat ulat ng pananalapi ng Vergara Logistics. Ang amoy ng lavender na pinahid niya sa mga una ni Dionisio ay humahalo sa amoy ng mainit na kape sa kanyang tabi, isang kabalintunaan ng pag-aaruga sa gitna ng isang digmaan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat pagpindot niya sa mga titik ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin. Dahil siya ang arkitekto ng sistema ng accounting ng kumpanya, alam niya ang bawat lihim na pinto at bawat nakatagong folder na hindi alam ni Dionisio na umiiral. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay sa trackpad, bumukas ang isang file na may pamagat na Operations Project Alpha. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga tainga ay naging isang nakabibinging ugong. Sa harap ng kanyang mga mata, lumitaw ang mga scan ng mga kontrata para sa mga ghost deliveries, mga serbisyong hindi kailanman naisagawa, ngunit binayaran ng malalaking halaga. Ngunit ang pinakamatinding saksak sa kanyang kaluluwa ay ang pirma sa ibaba ng bawat pahina. Hindi iyon pirma ni Dionisio, hindi rin iyon kay Selena. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat tuldok sa ibabaw ng titik E ay isang perpektong kopya ng sarili niyang pirma. Naramdaman ni Trina ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang panginginig ay nagsimula sa kanyang mga balikat at gumapang pababa sa kanyang buong katawan hanggang sa maramdaman niyang tila nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sariling mga kalamnan. Hinawakan niya ang gilid ng mesa ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy, sinusubukang pigilan ang mundong tila umiikot ng pabaligtad. Hindi lang siya niloloko ni Dionisio sa ibang babae. Ginagawa rin siyang con de facto o ang tanging taong mananagot sa batas kapag bumagsak ang imperyong ito. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking ipinagluto niya ng mainit na pandesal tuwing umaga, ay matagal na palang naghahanda ng isang bitag kung saan siya ang magiging biktima. Plano ni Dionisio na iwan siyang wasak ang puso at nakakulong sa likod ng rehas habang ang lalaki ay nagpapakasasa sa yaman kasama si Selena. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, isang ekspresyong hindi pa kailanman nakita ng sino man sa kanyang mukha. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng Manila ay tila mga hiyas na walang pakiramdam sa kanyang pagdurusa. Inisip niya ang lahat ng mga gabi na nagpuyat siya upang balansehin ang mga libro ng kumpanya. Naniniwalang itinatayo niya ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa bawat oras na naniwala siya sa mga matatamis na salita ni Dionisio, unti-unti na pala nitong hinihukay ang sarili niyang libingan. Dahan-dahan, kinuha ni Trina ang isang maliit na kulay itim na USB drive mula sa kanyang liyanera ng panahi. Isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay ang naglipat sa lahat ng mga dokumentong yon. Ang mga ebidensya ng pandaraya, ang mga pekeng kontrata, at ang mga lihim na bank account
sa pangalan ni Selena Arambulo patungo sa maliit na kagamitang ito. Ang bawat byte ng impormasyong na ililipat ay tila isang bala na ikinakasa niya sa kanyang sariling baril. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Dionisio sa labas ng gate. Ang liwanag ng headlight ay gumuhit sa kisame ng kanilang silid, tila isang paalala na ang halimaw ay nagbabalik na sa kanyang kuta. Mabilis na isinara ni Trina ang laptop at itinago ang USB drive sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang suot na scapular sa ilalim ng kanyang duster. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata, pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga habang naririnig ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa paakyat ng hagdan. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang amoy ng alak at banyagang pabango, nanatiling estatwa si Trina. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa tabi niya, ang bigat ng katawan ng lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang lason na kailangan niyang tiisin. Ang kulay brown na sobre ay tila may sariling bigat habang hawak ni June sa kanyang nanginginig na mga kamay. Bawat salitang nakasulat sa loob nito ay parang unti-unting nagpapabigat sa kanyang isipan. Nagdadala ng mga problemang matagal niyang pilit iniiwasan. Sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mansyon, hindi siya mapakali. Pabalik-balik ang kanyang paglalakad habang pilit inuunawa ang sitwasyong biglang bumalot sa kanya. Ang dati niyang kumpiyansa ay tila unti-unting nababawasan sa bawat sandaling lumilipas. Pinagmasdan niya muli ang dokumento. Hindi man tahasang sinasabi ang lahat. Malinaw ang mensahe nito. May mga bagay mula sa nakaraan na muling bumabalik upang singilin siya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi sapat ang pera, impluwensya o pangalan upang takasan ang mga bunga ng mga desisyong minsang ginawa niya. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang tanong na paulit-ulit na umuukit ng kaba sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin ang problemang ito bago tuluyang maapektuhan ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Trina habang ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa bubong na yero ng kanyang maliit na bake shop. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa pamilyar na bango ng bagong lutong pandesal, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila paalala na lamang ng kanyang pagiging bilanggo sa sarili niyang buhay. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa salaming bintana ay tila mga luhang hindi na niya mailabas. Tuyot na ang kanyang mga mata mula sa mga gabi ng tahimik na pagtangis. Nakatitig si Trina sa kanyang mga palad na puno ng kalyo at puti pa rin ng harina. Sa gitna ng mesa nakalatag ang maliit na itim na USB drive, ang kanyang tanging sandata, laban sa higanting nagnanais siyang lamunin. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi sa takot na baka sa isang maling galaw ay mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng kampanilya sa pinto. Hudyat na may pumasok na mamimili. Isyang matangkad na anino ang humarang sa liwanag ng pintuan. Si Attorney Lorenzo Sarmiento, suot ang kanyang kulay abong Amerikana na bahagyang nabasa ng ulan, ay nakatayo doon habang itinatupi ang kanyang basang payong. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng talino at malasakit, ay agad na dapo sa namumulang pisngi ni Trina na may bakas pa rin ng sampal ni Doña Milagros. Good morning, Trina. Mukhang masama ang panahon, pero ang pandesal mo pa rin ang hinahanap-hanap ko para magising ang diwa ko. Wika ni Lorenzo, ang kanyang boses ay malalim at tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Ngunit nang makalapit siya sa counter at makita ang anyo ni Trina, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Trina, are you okay? Anong nangyari sa mukha mo? Umiwas ng tingin si Trina
Mabilis na inayos ang kanyang buhok upang takpan ng pasa. Wala ito, Attorney Lorenzo. Napuyat lang siguro ako sa paggawa ng orders para sa anniversary ng kumpanya ni Dionisio. You know how it is? Busy days. Hindi gumalaw si Lorenzo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang briefcase sa mesa at hinawakan ang malamig na kamay ni Trina. Ang haplos na yon ay hindi katulad ng marahas na pagkakahawak ni Dionisio. Ito ay magaan, puno ng respeto at tila nagsasabing ligtas siya. Naramdaman ni Trina ang isang kuryente ng emosyon na matagal na niyang ibinaon. Ang pakiramdam na may isang taong tunay na nakakakita sa kanya. Hindi bilang isang gamit, kundi bilang isang tao. Huwag ka nang maglihim sa akin, Trina. Ilang taon na akong bumibili dito at alam ko kapag ang mga mata mo ay sumisigaw na ng tulong. Seryosong saad ni Lorenzo. Tumingin siya sa USB drive na nasa mesa at tila nahulaan ng lahat. I heard rumors sa kumpanya. Dionisio is making big moves at hindi maganda ang kutob ko para sa'yo. If you have something to say, I am here. Not just as a lawyer, but as a friend who cares. Ang mga pader na itinayo ni Trina sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay biglang tila naging isang manipis na sinulid na madaling maputol. Tumingin siya sa labas, kung saan ang ulan ay lalong lumakas, lumilikha ng isang kurtina ng tubig na naghihiwalay sa kanila mula sa mapanghusgang mundo. Attorney Lorenzo, paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo ay siya palang naghahanda ng iyong sariling bilangguan? Tanong ni Trina, ang kanyang boses ay basag at puno ng dusa. Paano kung ang bawat sakripisyo ko ay ginamit lang para gawin akong biktima ng sarili kong pirma? Lumapit si Lorenzo, ang kanyang mukha ay pununo ng determinasyon. Kinuha niya ang USB drive at tiningnan si Trina ng diretso sa mga mata. Then we fight back, Trina. Ang batas ay hindi lamang para sa mga makapangyarihan. Ito ay para rin sa mga tulad mong tahimik na nagtitiis. I can help you, but you have to trust me completely. Let's turn those signatures into their own shackles. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Trina ang isang munting apoy ng pag-asa na nagliliyab sa kanyang dibdib. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, sa loob ng maliit na bake shop, isang lihim na alyansa ang nabuo. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Trina, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng tindahan ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Isang itim na SUV, ang sasakyang pag-aari ni Dionisio, ay nakaparada na sa labas at ang anino ng kanyang asawa ay mabilis na lumalapit sa pintuan. Bakit sa tuwing susubukan mong huminga ng malaya, ang kadiliman ng nakaraan ay laging handang sakali ng iyong huling pag-asa? Ang bawat paglatag ng plato sa ibabaw ng mahabang mesang nara ay tila paglalagay ng mga piraso ng isang puzzle na hindi na kailanman mabubuo ng tama. Sa loob ng marangyang dining room ng mga Vergara, ang amoy ng nilutong adobo at kare-kare ni Trina ay humahalo sa amoy ng mamahaling kandila. Ngunit ang bango ng pagkain ay hindi sapat upang takpan ang umaalingasaw na pagkukunwari sa loob ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang mga kubyertos. Ang bawat tunog ng pagtama ng pilak sa porselana ay tila isang babala na hindi niya maaring baliwalain. Ayusin mo ang tindig mo, Trina. Darating ang mahalagang bisita ni Dionisio. Don't look like a martyr tonight. It's bad for the appetite. Sermon ni Doña Milagros habang sinusuri ang ayos ng mesa. Ang matanda ay suot ang kanyang pinakamagandang perlas, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, na tila ba isang reyna ang kanilang hihintayin. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig ang pag-ugong ng sasakyan sa labas, kasunod ang pagbukas ng malaking pinto. Pumasok si Dionisio at sa kanyang tabi, suot ang isang hapit na pulang damit na tila isang hudyat ng digmaan ay si Selena Arambulo. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig
ay tila pagpako sa puso ni Trina. Mama, Trina, I'd like you to meet Selena. She is the lead marketing consultant for our anniversary expansion. Napakalaki ng naitulong niya sa kumpanya lately. Pagpapakilala ni Dionisio, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na hindi niya kailanman ibinigay sa kanyang asawa. It's a pleasure to finally meet the woman behind the famous pandesal. Wika ni Selena. Ang kanyang boses ay puno ng asukal ngunit may talim ng pangungutya. Inabot niya ang kanyang kamay kay Trina. Ang kanyang mga kuko ay perpektong nalinisan at kulay dugo. Isang malaking kontras sa mga kamay ni Trina na may bakas pa rin ng harina at pagod. Ang hapunan ay naging isang dula ng pagpapahirap. Habang kumakain, walang ibang ginawa si Doña Milagros kundi purihin ang katalinuhan ni Selena. Nakakatuwang makakita ng babaeng moderno at bihasa sa negosyo. Hindi katulad ng iba na hanggang kusina lang ang alam. Pasaring ng matanda habang nakatingin ng diretso kay Trina. Si Dionisio naman ay abala sa pakikipagtawanan kay Selena. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagdidikit. Isang galaw na tila sinasadyang ipagmalaki sa harap ng asawang legal. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng gabi ay nang bumaba ang 10 taong gulang na si Joy mula sa kanyang silid. Ang kanyang anak, ang tanging liwanag na natitira sa buhay ni Trina, ay agad nadapo ang paningin sa isang malaking paper bag na kulay rosas na dala ni Selena. Hi Joy! I heard you like fashion. I bought this limited edition designer bag for you. I hope you like it more than just bread. Masayang wika ni Selena habang iniabot ang regalo. Nanlaki ang mga mata ni Joy sa tuwa. Wow! Thank you, Tita Selena. Ang ganda po. It's so expensive looking. Nilapitan ni Trina ang kanyang anak. Bit-bit ang isang platito ng paborito nitong ube cheese pandesal na espesyal niyang ginawa para rito. Joy, anak, kain ka muna ng paborito mo. Mainit pa ito. Niluto ko para sa'yo. Tumingin si Joy sa platitong hawak ng ina. Pagkatapos ay sa mamahaling bag na hawak ni Selena. Isang bakas ng pagkainis ang gumuhit sa mukha ng bata. Mommy, later na lang. Ang dumi ng hands mo, puro flour. I want to try this bag first. It matches my dress. Sabi ni Tita Selena, she will take me to the mall next week para bumili pa ng clothes. Ang platitong hawak ni Trina ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang semento. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Selena at ang pag-iwas ng tingin ni Dionisio. Ang kanyang sariling anak, ang buhay na bunga ng kanyang mga sakripisyo, ay unti-unti nang nilalason ng kinang ng pera at mga material na bagay na kailanman ay hindi niya maibibigay mula sa pagtitinda ng tinapay. Naramdaman ni Trina ang pagsikip ng kanyang dibdib, tila may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang hininga. Ang bawat tawa sa hapagkainan ay tila isang kumpas ng martilyo na nagwawasak sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Joy, na ngayon ay masayang nakikipag-usap kay Selena. Tila mas malapit pa ito sa estrangherong sumisira sa kanilang pamilya kaysa sa sarili niyang ina. Dahan-dahang ibinalik ni Trina ang platito sa mesa. Ang mainit na pandesal ay unti-unti nang lumalamig. Tila ang pag-ibig niyang unti-unti ring naglalaho sa bahay na ito. Tumayo siya ng walang imik at lumakad patungo sa lababo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang agos ng tubig ay pilit na hinuhugasan ang harina sa kanyang mga kamay. Bakit ang pinakamasakit na traidor ay hindi ang asawang nangaliwa, kundi ang anak na tinalikuran ang iyong paghihirap para sa isang makintab na kasinungalingan? Trina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw mismo ang nagtapon ng mga susi sa basurahan? Masyado ka nang nagiging makalimutin. Baka kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal. Ang boses ni Dionisio ay tila isang malamig na hamog na bumabalot sa isipan ni Trina habang nakatayo siya sa gitna ng kusina. Litong-lito
at nanginginig ang mga kamay. Sigurado siya, bago siya matulog kagabi, maayos niyang inilagay ang master key ng bake shop sa loob ng kanyang maliit na lianera. Ngunit ngayon, nakita niya itong nakabaon sa ilalim ng mga balat ng gulay at dumi sa basurahan. Tila ba sadyang itinapon doon? Hindi ko gagawin yon, Dionisio. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang bake shop. Bulong ni Trina, ang kanyang boses ay tila isang maliit na apoy na unti-unting hinahangin. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo at ang isang kakaibang bigat sa kanyang ulo ay tila pumipigil sa kanyang kakayahang mag-isip ng tuwid. Lumapit si Dionisio. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Hinawakan niya ang mga balikat ni Trina at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga hininga ay amoy kape at isang banyagang pabango na tila nanunuot sa bungo ng asawa. Trina, look at me. You're stressed. Baka hindi mo na namamalayan ang mga ginagawa mo. Maging si Joy, napapansin na ang kakaibang ikinikilos mo. Sabi niya, nakita ka raw niyang kinakausap ang sarili mo habang nagmamasa ng harina kagabi. Isang malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Trina. Wala siyang maalalang ganoon. Ang huling gunita niya ay ang pag-aayos ng mga accounts para kay Attorney Lorenzo. Si Joy? Sinabi niya iyon. Yes, sweetheart. Nag-aalala na ang bata sa'yo. Baka kailangan mo nang uminom ng mga vitamins na ibinigay ni Mama Milagros sa'yo kagabi. Sabi niya, pampakalma raw yon ng isip. Wika ni Dionisio habang kinuha ang isang maliit na baso ng tubig at isang kulay puting tableta mula sa counter. Duda ang unang pumasok sa isip ni Trina. Tiningnan niya ang gamot. Ito ay hindi pamilyar sa kanya. Ngunit sa ilalim ng mapanuring mata ni Dionisio at sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang sentido, tila wala siyang lakas na tumanggi. Uminom siya at sa bawat paglagok ng tubig, naramdaman niya ang isang kakaibang pait na hindi lamang sa dila, kundi sa kanyang buong pagkatao. Sa mga sumunod na araw, ang mundo ni Trina ay naging isang malaking maze ng kalituhan. Mawawala ang kanyang mga mahahalagang dokumento at maya-maya ay makikita ito sa mga lugar na hinding-hindi niya paglalagyan. Maririnig niya si Dionisio na nagsasabing may napag-usapan silang plano, ngunit wala siyang maalalang ganoon. Sa harap ng mga katulong sa bahay, madalas siyang pagalitan ni Dionisio dahil sa mga pagkakamali na hindi naman niya sigurado kung nagawa nga niya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang unti-unting paglayo ni Joy. Isang hapon, habang sinusubukan ni Trina na yakapin ang anak, umiwas ang bata. Mommy, Daddy said you're sick in the head. Baka daw saktan mo ako nang hindi mo sinasadya. You look scary po when you stare at nothing. Ang mga salitang yun ni Joy ay tila isang libong karayom na itinusok sa puso ni Trina. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaulo sa sahig. Ang kanyang sariling tahanan ay naging isang kuta ng panlilinlang kung saan siya ang ginagawang baliw. Nakita niya si Dionisio sa malayo, nakasandal sa hamba ng pinto. May isang munting ngiti sa kanyang mga labi na tila ba nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang binuong bitag. Naramdaman ni Trina ang USB drive sa loob ng kanyang scapular na nakadikit sa kanyang balat. Iyon na lamang ang tanging bagay na totoo sa mundo niyang unti-unting naglalaho. Ang lamig ng bakal ng kagamitang yon ay tila nagbigay sa kanya ng isang munting kislap ng katinuan sa gitna ng malabo niyang isipan. Hindi ako baliw. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay isang garalgal na pangako. Hindi ako ang nawawala sa sarili. Kayo ang nawawala ng kaluluwa. Tumingala si Trina at nakita ang isang anino sa labas ng bintana. Si Attorney Lorenzo, nakatayo sa ilalim ng puno ng narra, tila isang bantay sa dilim. Ngunit bago pa man niya ito matawag, ang paningin ni Trina ay muling naging madilim at ang lahat ng tunog sa paligid
ay naging isang mahabang ugong na dahan-dahang lumalamon sa kanyang ulirat. Paano mo ipaglalaban ang iyong dangal kung ang sarili mong isipan ay unti-unti nang ginagawang bilangguan ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa iyo? Hindi ako mababaliw sa kamay ng mga taong ako mismo ang nagpakain sa loob ng 20 taon. Ang boses na yon sa loob ng isipan ni Trina ay tila isang malamig na agos ng tubig na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Habang ang lahat sa mansyon ay mahimbing pang natutulog, dahan-dahang tumayo si Trina mula sa kama. Maingat na hindi gumawa ng anumang pag-ugong na makakagising kay Dionisio. Ang bigat sa kanyang ulo ay naroon pa rin. Isang malapot na hamog na dulot ng mga tabletang pilit na ipinapainom sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nilunok ang gamot kagabi. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang dila at kalaunan ay iniluwa sa lababo. Isang maliit na gawa ng pagrerebelde na naging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Nagsuot siya ng isang lumang balabal at kinuha ang kanyang bayong, ang tanging gamit na hindi pinaghihinalaan ng mga bantay sa gate. Para sa kanila, siya ay ang ordinaryong Trina lamang na bibili ng harina at asukal sa palengke. Ngunit sa ilalim ng mga luma niyang gamit, nakatago ang pag-asa ng isang babaeng nagnanais bawiin ang kanyang ninakaw na dangal. Ang tagpuan ay sa likod ng isang maliit na kapilya sa gilid ng kalsada, kung saan ang amoy ng sampagita at natutunaw na kandila ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Doon, naghihintay si Marites, ang dating punong accountant ng Vergara Logistics na tinanggal ni Dionisio 5 taon na ang nakalilipas dahil sa pagiging masyadong matapat. Ang mukha ni Marites ay bakas ng hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Ma'am Trina, akala ko ay tuluyan na kayong naniwala sa mga kasinungalingan nila. Bulong ni Marites habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ni Trina. I saw the news. Ang balita sa loob ng kumpanya ay hindi na kayo lumalabas ng kwarto. I was so worried. Umiwas ng tingin si Trina. Ang kanyang lalamunan ay naninikip sa hiya at sakit. Ginagawa nila akong baliw sa sarili kong bahay, Marites. Pinapainom ako ng kung ano-anong gamot at inilalayo sa akin ang anak ko. But I found the files. Alam ko na ang ginagawa nila. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Marites. Kinuha niya mula sa kanyang kupas na bag ang isang makapal na sobrang kulay kape. Hindi lang pandaraya sa buwis ang ginagawa ni Dionisio, ma'am. Simula nang paalisin niya kami ng mga dating tauhan ninyo, pinalitan niya ang lahat ng mga bataan ni Selena. Ginamit nila ang pangalan ninyo para sa mga offshore accounts. If the company sinks, you are the captain who stays with the ship while they escape in lifeboats. Binuksan ni Trina ang sobre. Sa loob ay mga payroll records na hindi kailanman lumabas sa opisyal na audit. Ang mga pangalan ng mga empleyado ay pamilyar sa kanya. Ngunit ang mga sahod na nakalagay ay doble o triple ng nararapat. Isang paraan ng paglalabas ng pera mula sa kumpanya patungo sa mga bulsa ni Dionisio at Selena. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na papel na humihiwa sa kanyang balat. Bakit, Marites? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang garalgal na tunog ng pusong nababasag. Dahil ang kasakiman ay walang hangganan, ma'am. And they think you are weak because you are silent. Sagot ni Marites ng may determinasyon. But they forgot one thing. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano bumuo ng imperyong ito. Ikaw ang pundasyon. At kapag ang pundasyon ang gumalaw, guguho ang buong gusali. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kapilya. Ang panginginig ng mga balikat ni Trina ay bumalik. Nakita niya ang pamilyar na anino sa loob, ang driver ni Dionisio. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon o kung sinusundan na siya. Mabilis niyang itinago ang sobre sa loob ng kanyang bayong at nagpaalam kay Marites ng may mabilis na pagtango. Habang naglalakad pabalik sa mansyon,
Bit-bit ang bigat ng katotohanan at ang panganib ng kanyang bawat hakbang, naramdaman ni Trina ang USB drive sa loob ng kanyang suot na scapular. Ang kagamitang yon at ang mga dokumentong hawak niya ngayon ay ang mga piraso ng kanyang kalayaan. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang kailangang bumalik sa loob ng lungga ng mga leon at magkunwaring biktima pa rin. Nang makarating siya sa pinto ng mansyon, sinalubong siya ni Doña Milagros na may mapanuring tingin. Ang tagal mo yata sa palengke, Trina. Baka nakakalimutan mong kailangan mong ayusin ang mga dekorasyon para sa party mamaya. At uminom ka na ba ng gamot mo? Mukhang masyadong gising ang diwa mo ngayon. Tumingin si Trina sa kanyang biyenan at sa loob ng isang saglit, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na pasya. Opo, Mama. Masyado nga po akong gising ngayon. Mas gising kaysa sa inaakala ninyo. Bakit ang unang hakbang patungo sa paglaya ay kailangang dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng pagkukunwari? Ang loob ng kapilya ng San Judas ay balot ng amoy ng natutunaw na kandila at luma ng insenso. Isang lugar na dapat ay kanlungan ng kapayapaan, ngunit para kay Trina, ito ay tila isang malamig na silid ng interogasyon. Ang bawat bulong ng mga deboto sa paligid ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig, nagpapadagdag sa bigat ng kanyang ulo na pilit niyang pinapanatiling matuwid. Sa kanyang tabi, nakaluhod si Doña Milagros. Ang mga daliri ay mabilis na humahawak sa mga butil ng kanyang kulay, gintong rosaryo. Habang ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang panalangin hindi makarating sa langit. Trina, lalakasan mo ang paghingi ng tawad sa Diyos. Bulong ng matanda, ang boses ay sapat lamang upang marinig niya sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Humingi ka ng tawad sa pagiging matigas ng iyong ulo at sa mga masasamang iniisip mo laban sa iyong asawa. Ang isang mabuting asawa ay marunong magpatawad at manatiling tahimik sa likuran ng tagumpay ng kanyang pamilya. Tumingin si Trina sa malaking estatwa ng Kristo sa krus. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay bumasag sa kanyang pagtitimpi. Mama, ang pananahimik ko po ba ang magliligtas sa akin kapag ang pangalan ko na ang nakakaladkad sa mga ilegal na gawain ng inyong anak? Ang pananahimik ko po ba ang magbabalik sa respeto ng anak ko sa akin? Huminto ang paggalaw ng mga daliri ni Doña Milagros sa rosaryo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at lumingon kay Trina. Ang kanyang mukha na dati ay mukhang banal ay biglang nabalutan ng isang matalim na puot. Ang kislap ng diamante sa kanyang mga tenga ay tila nanunukso sa gitna ng banal na lugar na ito. How dare you bring those dirty accusations here inside the house of God, Trina? Mariing sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng nakakalasong asukal. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka. Ikaw ang dapat magpasalamat dahil kahit ganito ang ikinikilos mo, pinapayagan ka pa rin naming manatili sa ilalim ng aming pangalan. You are just a baker from the streets whom we dressed in silk. Huwag mong isiping dahil marunong kang magbilang ng pera, ay kapantay mo na kami. Isang mabilis na pagdausdos ng palad ang tumama sa pisngi ni Trina. Isang sampal na hindi narinig ng ibang tao sa loob ng kapilya, ngunit ang hapdi nito ay gumuhit hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay tila isang pagsabog sa gitna ng kabanalan. Hindi gumalaw si Trina. Hinayaan niyang manatiling nakalingon ang kanyang mukha sa direksyong itinulak ng sampal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat. Tinitingnan ang mga anino sa sahig na tila ba doon niya hinahanap ang kanyang nawalang dangal. Mama, ang sampal ninyo ay hindi na masakit. Wika ni Trina, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Dahil ang bawat sampal ninyo ay nagpapaalala sa akin kung gaano kadumi ang itinatago ninyong lahat sa likod ng inyong mga mamahaling damit at mga dasal na walang saysay. Tumayo si Doña Milagros. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. You are ungrateful!
Pagkatapos ng lahat ng utang na loob mo sa amin, you will regret this day, Trina. Sisiguraduhin ko na kapag natapos ang lahat ng ito, wala kang pupuntahan kundi ang kalsadang pinanggalingan mo. Habang papalayo ang matanda, naiwang nakaluhod si Trina sa harap ng altar. Ang kanyang puso ay tila isang matigas na bato na hindi na kayang tablan ng anumang pananakot. Ngunit ang kanyang paningin ay dapo sa isang bagay na nahulog mula sa bag ni Doña Milagros nang mabilis itong tumayo. Isang maliit na ledger na kulay asul. Dahan-dahan itong pinulot ni Trina. Nang buksan niya ang unang pahina, ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ang mga nakasulat sa loob ay hindi tungkol sa mga donasyon sa simbahan. Ito ay listahan ng mga family fund na direktang nanggagaling sa mga offshore accounts na nadiskubre niya sa laptop ni Dionisio. Ang matanda, ang babaeng laging nagtuturo tungkol sa moralidad, ay siya palang utak sa likod ng paglustay ng pera upang ponduhan ang kanyang marangyang pamumuhay at mga lihim na bisyo sa kasino. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Trina habang isinasara ang maliit na libro. Ang maskara ng kabanalan ay nagsisimula ng mabitak at ang katotohanang lumalabas ay mas nakakasuka kaysa sa kanyang inaasahan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng isang mabigat na pinto na sumara sa dulo ng kapilya, ngunit hindi ang kanyang biyenan ang pumasok. Sa malayo, nakita ni Trina ang isang lalaking naka-Amerikana nakatayo sa anino ng mga kolum, si Attorney Lorenzo. May hawak itong telepono at tila may mahalagang sasabihin. Ano ang mas matimbang? Ang utang na loob sa isang pamilyang nagnanakaw ng iyong buhay? O ang katotohanang may kapangyarihang magpabagsak sa lahat ng kanilang itinatagong dumi? Ang gabi ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa maliit na bake shop ni Trina, ang tanging sulok sa mundo kung saan hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Ang amoy ng lebadura at bahagyang nasunog na asukal ay nagsilbing gamot sa kanyang pagal na diwa. Sa loob ng tahimik na kusinang yon, habang ang tanging liwanag ay mula sa maliit na bumbilyang nakabitin sa kisame, dahan-dahang hinahalo ni Trina ang harina. Ang bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay sa malagkit na masa ay tila isang ritual ng paghahanap sa sarili na matagal nang nawala sa marangyang mansyon ng mga Vergara. Isang marahang pagtama sa salaming pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyon ang marahas na pagbukas na nakasanayan niya kay Dionisio, kundi isang serye ng mahihinang katok na tila nagtatanong kung maaari bang pumasok. Nang lumingon si Trina, nakita niya si Attorney Lorenzo na nakatayo sa labas. Wala ang kanyang karaniwang Amerikana. Tanging ang suot na puting polo na nakatupi ang mga manggas hanggang siko. Ang kanyang anyo ay tila isang aninong naghahanap ng masisilungan mula sa lamig ng gabi. Nang buksan ni Trina ang pinto, sinalubong siya ng malinis na amoy ng ulan at mint mula kay Lorenzo. Attorney Lorenzo, anong ginagawa ninyo rito ng ganitong oras? Napakagabi na. Mahinang wika ni Trina habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. I couldn't sleep, Trina. Pagkatapos ng nangyari sa kapilya, hindi mawala sa isip ko ang kalagayan mo, sagot ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may lalim na tila humahaplos sa mga sugat sa puso ni Trina. Pumasok siya at dahan-dahang inilapag ang isang maliit na paper bag sa counter. I brought you some tea. Alam kong mahilig ka sa pandesal, pero baka kailangan mo rin ng isang bagay na magpapakalma sa iyo. Naupo sila sa maliit na sulok ng bake shop. Sa sandaling iyon, ang pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi masabi, mga lihim na dokumento, mga banta ng nakaraan, at isang namumuong damdamin na pareho nilang kinatatatakutan. Kinuha ni Lorenzo ang tasa ng tsa at inilapit ito sa kamay ni Trina. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga daliri. Ang init ng balat ni Lorenzo ay tila isang kuryenteng gumising sa mga damdaming matagal nang ibinaon ni Trina sa ilalim ng mga responsibilidad at sakripisyo. Hindi inalis ni Lorenzo ang kanyang kamay. Sa halip,
Marahan niyang pinisil ang nanginginig na palad ni Trina. "Trina, look at me," bulong niya. Nang mag-angat ng tingin si Trina, nakita niya ang isang katapatan sa mga mata ng abogado na kailanman ay hindi niya nakita kay Dionisio. "You've been taking care of everyone for 20 years. Who takes care of you?" "Hayaan mo naman na sa pagkakataong ito, may sumalo sa'yo." Naramdaman ni Trina ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, isang pakiramdam na tinatawag nilang kilig. Ngunit para sa kanya, ito ay higit pa roon. Ito ay ang pakiramdam na sa wakas ay may nakakita sa kanyang tunay na halaga. Dahan-dahang itinaas ni Lorenzo ang kanyang kabilang kamay at inalis ang isang munting bakas ng harina sa pisngi ni Trina. Ang haplos na yon ay napakagaan, tila isang pakpak ng paru-paro, ngunit nag-iwan ito ng bakas ng apoy sa balat ni Trina. "Lorenzo," sambit ni Trina. Ang paggamit niya sa unang pangalan ng abogado ay tila isang pagkilala sa bagong ugnayang nabuo sa pagitan nila. "I'm scared. Maraming pwedeng mangyari." "I know. Pero hinding-hindi kita pababayaan. I promise you that, Trina." Seryosong tugon ni Lorenzo habang bahagyang inilalapit ang kanyang mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang bawat hininga ay tila naging iisa sa gitna ng init ng kusina. Ngunit ang munting paraisong yon ay biglang nag-unaw nang ang malakas na liwanag ng mga headlight ng isang sasakyan ay tumama sa salaming bintana ng bake shop. Naglalabas ng mahahabang anino sa loob ng silid. Ang tunog ng isang makina na biglang huminto sa tapat ng tindahan ay nagpatayo sa balahibo ni Trina. Alam niya ang tunog na yon. Ang pamilyar na pagpatay ng makina ng SUV ni Dionisio ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng gabi. Mabilis na bumitaw si Trina at tumayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. "Dionisio, nandyan siya," nanginginig niyang bulong. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Dionisio sa semento ay tila papalapit na kulog. Sa anino ng gabi, nakita ni Trina ang anyo ng kanyang asawa. Suot pa rin ang kanyang formal na damit mula sa opisina. At ang galit sa kanyang muka ay tila kayang sunugin ang buong tindahan. Paano mo ipapaliwanag ang isang presensya ng kaligtasan sa taong ang tanging hangad ay ang muling igapos ka sa dilim? Anong klaseng palabas ito, Trina? At ikaw, Attorney Sarmiento, hindi ko akalaing ang isang kagalang-galang na abogado ay pumapatol sa isang hamak na panadera sa gitna ng gabi. Ang boses ni Dionisio ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa huling bakas ng init sa loob ng bake shop. Ang marahas na pagtulak niya sa pintong salamin ay nagdulot ng isang matalim na tunog mula sa mga kabit na bakal. Tila ba sumisigaw din ang paligid sa pagdating ng kaguluhan. Nanigas si Trina sa kanyang kinatatayuan. Ang tasa ng tsaa na bigay ni Lorenzo ay nanginginig sa kanyang mga palad. Ang usok nito ay tila naglalaho na rin kasabay ng kanyang huling pag-asa para sa isang mapayapang gabi. Humakbang si Dionisio papasok. Ang bawat pagyapak ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig na may bakas ng harina ay tila isang paglapastangan sa tanging lugar na itinuturing ni Trina na kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mukha ay namumula, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa nasaktang garbo. "Dionisio, mali ang iniisip mo. Attorney Lorenzo is just helping me with some legal concerns." Nanginginig na paliwanag ni Trina habang pilit na ibinababa ang tasa sa mesa. Ang bawat salita niya ay tila isang munting ibon na pilit lumilipad sa gitna ng isang bagyo. Legal concerns? Sa gitna ng gabi? Sa loob ng madilim na kusina? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala kay Dionisio habang nilalapitan si Lorenzo. "Huwag mo akong gawing tanga, Trina. Alam kong matagal mo na akong sinusubukang traidorin. At ikaw, Lorenzo, subukan mong lumapit pa sa asawa ko at sisiguraduhin kong bukas na bukas
ay wala ka ng lisensyang ipagmamalaki. Tumayo si Lorenzo ng may paninindigan. Ang kanyang anyo ay tila isang matibay na pader na humaharang sa pagitan ni Trina at ng panganib. Wala akong ginagawang masama, Dionisio. Ang tanging ginagawa ko ay protektahan ang isang babaeng matagal mo nang inaabuso. Ang pananakot mo ay hindi tatalab sa akin. Abuso? Isang malakas na hampas sa ibabaw ng counter ang ginawa ni Dionisio. Naging sanhi upang tumalon ang mga gamit sa kusina at kumalat ang isang manipis na ulap ng harina sa hangin. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang bahay, ang pera, ang pangalan. At ganito ang ibabalik niya? Ang pakikipaglandian sa isang abogadong walang silbi. Mabilis na kinuha ni Dionisio ang isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang Amerikana at marahas itong inihagis sa harap ni Trina. Ang mga papel ay kumalat sa ibabaw ng mesa, tila mga puting pakpak ng isang patay na ibon. Ang pamagat sa itaas ng pahina ay malinaw at malupit. Petition for legal separation and waiver of rights. Pirman mo yan, Trina. Ngayon din. Utos ni Dionisio. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang apela. Ibigay mo sa akin ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa bahay. At kapalit niyan, hindi ko itutuloy ang kasong isasampa ko laban sa inyo ni Lorenzo. Iiwan mo ang bahay na ito na wala kahit isang sentimo. At huwag na huwag mong iisiping makukuha mo si Joy. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang inang baliw at taksil. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang nakakulong na hayop na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsisikap. Tumingin siya kay Lorenzo, na tila nais siyang pigilan, at pagkatapos ay kay Dionisio, ang lalaking minahal niya ng 20 taon, na ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang estrangherong nagnanais siyang ubusin. Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa loob ng bake shop. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng hurno sa malayo at ang sariling paghinga ni Trina. Dahan-dahan, kinuha ni Trina ang panulat na nakalapag sa tabi ng mga papel. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat selula ng kanyang pagkatao ay tila biglang naging yelo, matigas at malamig. "Wag, Trina! Wag kang papayag!" sigaw ni Lorenzo, ngunit itinaas ni Trina ang kanyang kamay upang pigilan ito. Tumingin si Trina ng diretso sa mga mata ni Dionisio. Isang munting ngiti, isang nangiting puno ng pait, ngunit may kalakip na misteryo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang ngiti ng isang taong wala nang natitirang mawawala, at dahil doon, siya na ang pinakamakapangyarihan sa silid. "Sige, Dionisio, ibibigay ko ang gusto mo," mahinang wika ni Trina, ngunit ang kanyang boses ay may talim na, tila kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. "Pipirmahan ko ang mga papel na ito. Kukunin mo ang lahat ng sa tingin mo ay pag-aari mo." Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang ginawa ni Trina, at ang kanyang pirma ay gumuhit sa ibaba ng pahina. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumakaskas sa papel ay tila isang huling hantungan para sa kanilang pagsasama. Inabot niya ang mga papeles kay Dionisio na may isang mapanuyang tingin. "Nakuha mo na ang pirma ko, Dionisio, pero tandaan mo ang gabi na ito," bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang humahalo sa hangin. Dahil ang inaakala mong tagumpay ay ang unang hakbang mo patungo sa sarili mong pagkawasak. Ang lahat ng kinuha mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ng may kasamang interes. Naiwan si Dionisio na nakatayo, hawak ang mga papel. Tila biglang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na takot sa gitna ng kanyang pagkapanalo. Si Trina naman ay dahan-dahang lumakad patungo sa likod ng kusina. Ang kanyang likod ay matuwid at ang kanyang ulo ay mataas.
Bit-bit ang USB drive na nakatago sa kanyang dibdib. Ang tanging susi na magbubukas sa pintuan ng impyernong kanyang inihanda para sa kanila. Bakit sa likod ng bawat pagsuko ng isang api ay may nakatagong plano na hinding-hindi kayang hulaan ng mga mapang-api? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel sa Makati ay punong-puno ng kislap ng mga diamante at paimbabaw ng ngiti. Isang tagpong tila ginto sa paningin, ngunit amoy nabubulok na dangal sa loob. Ang bawat pagtama ng mga kubyerto sa mamahaling porselana at ang marahang himig ng orkestra ay lumilikha ng isang atmosfera ng tagumpay, isang pagdiriwang para sa 50 taon ni Dionisio Vergara at sa anibersaryo ng kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga sakripisyo ng isang babaeng ngayoy, tila hangin na lamang sa paligid. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dionisio. Ang kanyang dibdib ay busog sa garbo, habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang ni Selena Arambulo. Si Selena ay suot ang isang kumikinang na asul na gown na tila ninakaw ang liwanag mula sa bawat sulok ng silid, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan bilang host ng gabi. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay isang malakas na sampal sa sino mang nakakaalam ng katotohanan. Sa isang madilim na sulok sa likuran, nakatayo si Trina. Wala na ang kanyang lumang delantal o ang duster na amoy harina. Suot niya ang isang itim na terno na yari sa pinong seda. Simple ngunit may dalang bigat na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na kahit may bakas ng pagod ay nagpapakita ng isang pasyang hinding-hindi na mababali. Look at her, Dionisio. Your baker wife actually showed up. Akala ko ba pinapirma mo na siya ng waiver? She looks like a widow at her own husband's party. Bulong ni Selena. Ang kanyang mapanuyang tawa ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa hangin. Tumingin si Dionisio sa direksyon ni Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng inis at pagtataka. Hayaan mo siya. She's probably here to beg. O baka hindi niya matanggap na wala na siyang lugar sa mundong ito. After tonight, she'll be back to the streets. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang lumapit sa kanya ang isa sa mga waiter. Bit-bit ang isang tray ng mga paboritong giveaways ni Dionisio, ang mga kahon ng pandesal na binalot sa gintong papel. Kinuha ni Trina ang isang kahon at dahan-dahang hinaplos ang tekstura ng papel. Naalala niya ang bawat madaling araw na ginugol niya sa pagmamasa ng harina, ang bawat patak ng pawis na naging pundasyon ng kayamanang tinatamasa ngayon ng asawa. Nakita niya ang isang kahon na itinapon lamang ng isang bisita sa basurahan. Tila ba ito ay isang walang kwentang basura? Iyon ang naging huling hudyat para kay Trina. Ang munting gintong kahon na yon ay simbolo ng kanyang buong buhay, minahal, pinakinabangan, at pagkatapos ay itinapon nang wala man lang pasasalamat. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang kinakapa ang maliit na USB drive sa loob ng kanyang itim na clutch bag. Trina, what are you doing here? I thought we had an agreement. Isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Si Doña Milagros, suot ang kanyang pinakamagarang kapa, ay nakatayo doon na may kasamang 2 bodyguard. Don't cause a scene. Pirmahan mo na ang mga huling papeles na ibinigay ni Dionisio at umalis ka na ng tahimik. You are ruining the family's image. Mama, hindi ko po sisirain ang image ng pamilya. Mahinang sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat bago ang isang tsunami. Sadyang ipapakita ko lang po ang tunay na kulay ng portrait na matagal ninyong ipininta. Tumalikod si Trina at nagsimulang maglakad patungo sa control booth ng audiovisual team sa itaas na palapag. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng determinasyon. Tila bawat pagyapak niya sa carpeted na sahig ay isang pagbawi sa bawat taon na siya ay minaliit. Sa ibaba, nagsimula ng magdilim ang mga ilaw ng bulwagan. Ang malaking LED screen sa gitna ng entablado
ay naglabas ng isang maliwanag na puting liwanag. Hudyat na magsisimula na ang tribute video para sa tagumpay ni Dionisio. Humawak si Dionisio sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na emosyon. Tonight, as we celebrate 20 years of Vergara Logistics, I want to show you the heart and soul of this empire. Ang lahat ng nakikita ninyo ay bunga ng katapatan at pagsisikap. Sa loob ng booth, ipinasok ni Trina ang USB drive sa computer. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Sa isang huling paghinga, pinindot niya ang override command na itinuro sa kanya ni Attorney Lorenzo. Sa ibaba, ang lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Inaasahan nila ang mga larawan ng mga track, ng mga parangal, at ng isang masayang pamilya. Ngunit ang unang lumitaw ay hindi larawan, kundi isang madilim na video mula sa loob ng isang presidential suite ng hotel. Ang boses ni Dionisio na puno ng paglait sa kanyang asawa at mga plano para sa pandaraya sa kumpanya ay nagsimulang gumaralgal sa mga dambuhalang speaker ng bulwagan. Bakit ang katahimikan ng isang api ay tila isang natutulog na bulkan na kapag sumabog ay walang ititirang kahit anong bakas ng kasinungalingan? Ang bawat sulok ng malawak na bulwagan ay tila binalot ng isang nakabibinging katahimikan nang ang boses ni Dionisio na nanggagaling sa mga dambuhalang speaker ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang tunay na tingin sa kanyang asawa. Si Trina ay isang pabigat lamang. Isang ganang pangalang obligasyon. Ang mga salitang iyon na puno ng poot at kawalang galang ay tila mga palasong tumitimo sa pandinig ng mga bisita. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila naging malamig at mapanghusga habang ang mukha ni Dionisio, na kanina lang ay puno ng yabang, ay biglang naging kasing puti ng papel. Sa gitna ng entablado, napabitaw si Selena sa kanyang hawak na baso ng champagne. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig at ang pagtilamsik ng likido ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen kung saan lumitaw ang mga dokumento ng Project Alpha, ang mga ebidensya ng malawakang pandaraya sa buwis at ang mga pekeng pirma ni Trina na ginamit ni Dionisio upang protektahan ang sarili. Ano ito? Patayin ninyo ang screen! Ngayon din! Sigaw ni Dionisio. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at galit. Sinubukan niyang abutin ang mikropono, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis na tila nawalan siya ng kontrol sa sariling katawan. Ngunit ang video ay hindi huminto. Sumunod na lumabas ang mga lihim na usapan nina Selena at Dionisio tungkol sa paglalabas ng pera patungo sa mga offshore accounts at ang listahan ng mga family fund na direktang napupunta sa mga luho ni Doña Milagros. Ang mga bisita na kanina ay abala sa pakikipagtawanan ay nagsimulang magbulungan. Ang ingay ng mga bulong na yon ay tila isang malakas na hangin na yumayanig sa pundasyon ng mga Vergara. Mula sa itaas ng booth, dahan-dahang bumaba si Trina. Ang kanyang bawat hakbang sa marangyang hagdanan ay puno ng dangal. Ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso kay Dionisio, hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang hukom na handang ibigay ang huling hatol. Sa kanyang tabi ay lumitaw si Attorney Lorenzo Sarmiento, bit-bit ang isang makapal na folder at ang isang awtoridad na hindi matitibag. "The party is over, Dionisio," malamig na wika ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas. Isang grupo ng mga kalalakihan na naka-Amerikana at may mga badge ng National Bureau of Investigation, NBI, ang pumasok. Ang mabibigat na yabag ng kanilang mga sapatos sa carpeted na sahig ay tila tunog ng paparating na hustisya. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na kanina ay naroon para sa anibersaryo ay nagsimulang kislap ng walang tigil, tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi ng pamilya Vergara. "Dionisio Vergara, you are under arrest for multiple counts of tax evasion,
falsification of public documents, and money laundering. Anunsyo ng opisyal habang nilalapitan ang lalaking kanina lang ay itinuturing na hari ng logistics. Naramdaman ni Dionisio ang malamig na bakal ng posas na pumasok sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglock ng mekanismo ay tila ang huling hantungan ng kanyang imperyo. Tumingin siya kay Trina, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at galit. Trina, bakit? Bakit mo ito ginawa sa atin? Hindi ko ito ginawa sa teen, Dionisio, sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi mabubura. Ginawa mo ito sa sarili mo noong itinuring mo ang katapatan ko na isang basura. Noong ginamit mo ang pangalan ko para sa iyong kasakiman, ang kumpanyang ito ay itinayo ko sa pawis at harina. At ngayon, sa katotohanan ko rin ito gigibain. Si Doña Milagros ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg habang pinapanood ang kanyang anak na kinakaladkad palabas ng mga pulis. Si Selena naman ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ngunit ang mga kamera ay nakatutok na sa kanya bilang kasabwat sa mga krimen. Habang hinihila si Dionisio palabas ng bulwagan sa gitna ng hiyawan ng mga tao at kislap ng mga kamera, naiwan si Trina sa gitna ng entablado. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng harina at luha, ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naramdaman ng bigat na nawala, pinalitan ng isang matamis at malamig na kalayaan. Bakit ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang paggawa ng masama, kundi ang pagpapahintulot sa katotohanan na siyang mag-isa ang tumapos sa isang kasinungalingan. Ang bawat yabag ng mga paalis na bisita ay tila mga huling pako sa kabaong ng dangal ng pamilya Vergara. Sa loob ng malawak at magulong bulwagan, kung saan ang mga tira-tirang pagkain at mga natapon na champagne ay nagmistulang mga labi ng isang nagdaang digmaan, na iwan si Doña Milagros na nakaupo sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng mga kumikinang na hiyas ay nanginginig na ngayon, at ang kanyang paboritong kwintas na perlas ay tila biglang naging kasing bigat ng kadena ng isang bilanggo. Wala nang lumalapit sa kanya upang magmano o magbigay ng paimbabaw na papuri. Ang mga dating kaibigan na nakisalo sa kanilang yaman ay mabilis na naglaho, tila mga aninong natakot sa liwanag ng katotohanan. Sa bawat pagdaan ng mga hotel staff na nagliligpit ng mga kalat, naramdaman ni Milagros ang lamig ng pag-iwas ng kanilang mga tingin, isang matinding uri ng parusa para sa isang babaeng nabuhay sa pansin at pagsamba ng iba. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa pundasyon ng pangmamaliit at huwad na kabanalan, ay tuluyan ng gumuho. Samantala, sa gitna ng ingay at liwanag ng Ninoy Aquino International Airport, mabilis na naglalakad si Selena Arambulo. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malaking sunglasses at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang mamahaling maleta. Ang bawat anunsyo sa intercom tungkol sa mga paalis na flight ay tila isang pintig ng takot sa kanyang dibdib. Akala niya ay sapat na ang kanyang katusuhan upang takasan ang gulo. Akala niya ay maiiwan niya si Dionisio sa kulungan habang siya ay nagpapakasasa sa ibang bansa gamit ang perang ninakaw nila mula sa kumpanya. Ngunit bago pa man siya makarating sa gate ng kanyang flight, 3 opisyal na nakauniporme ang humarang sa kanyang daraanan. Ang mekanikal na tunog ng pagpapakilala ng kanilang mga badge ay tila huling hatol sa kanyang ambisyon. Miss Selena Arambulo, you are barred from leaving the country. May warrant of arrest kami para sa iyo bilang kasabwat sa tax evasion at money laundering ng Vergara Logistics. Wika ng opisyal, ang boses ay walang emosyon. Ang panginginig ng mga tuhod ni Selena ay hindi na niya naitago. Ang kanyang sunglasses ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang ilong. Inilalantad ang mga matang puno ng lagim. Ang mga taong nasa paligid
ay nagsimulang tumingin at kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Ang marketing consultant na dati ay puno ng yabang ay nakatayo na ngayon sa gitna ng airport. Pinaliligiran ng mga pulis habang ang kanyang designer bag ay nahulog sa sahig. Isang simbolo ng kanyang marangyang buhay na ngayon ay wala ng silbi. Sa loob naman ng madilim at masikip na selda sa headquarters ng NBI, nakaupo si Dionisio sa isang matigas na bangko. Ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang likod at ang amoy ng kalsada at bakal ay tila nanunukso sa kanyang alaala ng malambot na kama sa mansyon. Dito, sa gitna ng katahimikan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Trina. Hindi ang mukha ng asawang pabigat, kundi ang mukha ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit tinalikuran niya para sa isang makintab na bula. Naramdaman ni Dionisio ang isang matinding pangungulila, hindi sa pera o sa kumpanya, kundi sa init ng pandesal tuwing madaling araw at sa tahimik na pag-aaruga ng babaeng binaliwala niya. Ngayon lamang niya napagtanto na sa kanyang paghahanap ng higit pang kapangyarihan, ang tanging bagay na may tunay na halaga ay ang kanyang itinapon sa basura. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, nakatayo si Trina sa balkonahe ng kanyang maliit na bake shop sa Quezon City. Pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw, ang mga kulay rosas at kahel na guhit sa langit, na tila nagbabadya ng isang bagong simula. Ang USB drive at ang maliit na asul na ledger ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Wala na ang takot, wala na ang panginginig. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghinga ng kanyang anak na si Joy sa kabilang silid at ang banayad na simoy ng hangin na amoy bagong lutong tinapay. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maghilom, hindi dahil sa nakita niyang nagdurusa ang kanyang mga kaaway, kundi dahil sa wakas, nahanap na niya ang kanyang sariling tinig sa gitna ng katahimikan. Bakit ang pinakamasakit na karma ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagmulat ng iyong mga mata sa katotohanang wala ka na palang sino mang matatakbuhan sa oras ng iyong pagbagsak. Ang bawat butil ng harina na lumilipad sa hangin ay tila mga maliliit na kislap ng pag-asa sa ilalim ng unang sinag ng araw. Sa loob ng bagong bukas na tiyemban na may malaking karatula sa labas na Pandadanggal, nakatayo si Trina sa gitna ng kanyang sariling kaharian. Wala na ang masikip na kusina ng mga Vergara. Pinalitan ito ng isang maluwag at maliwanag na silid na puno ng amoy ng sariwang libadura at matamis na asukal. Ang bawat pagmamasa niya ngayon ay wala nang kasamang pait ng panlalait, kundi ang tamis ng kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Hindi nag-iisa si Trina. Sa kanyang paligid ay ang 5 kababaihan na dati ay nawalan din ng trabaho o biktima ng pang-aabuso, na ngayon ay tinuturuan niya ng sining ng paggawa ng tinapay. Ang bawat pag-uusap nila ay puno ng tawanan at pagtutulungan. Isang pamilyang nabuo, hindi sa dugo, kundi sa parehong sugat na dahan-dahang naghihilom. Ang tunog ng pagtama ng mga trays sa bakal at ang mainit na hininga ng malaking hurno ay nagsilbing musika ng kanilang bagong simula. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang marahang pagdapo ng mga paa sa sahig malapit sa pintuan. Nang lumingon siya, nakita niya si Joy. Ang kanyang anak ay nakatayo doon, hindi na suot ang mga mamahaling damit na bigay ni Selena, kundi ang kanyang paboritong lumang bestida. Ang mga mata ng bata ay namumula at puno ng bigat na hindi dapat nararanasan ng isang musmos. "Mommy!" Mahinang tawag ni Joy. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na tinig na humihingi ng tawad sa gitna ng malawak na dagat. Dahan-dahang lumapit si Trina, pinunasan ang kanyang mga kamay na puno ng harina sa kanyang malinis na dilantal. Hindi niya tiningnan ang anak ng may galit o panunumbat. Sa halip, kumuha siya ng isang mainit na ube cheese pandesal
mula sa bagong hornong tray at inabot ito sa bata. Ang usok na lumalabas mula sa tinapay ay nagdala ng pamilyar na bango ng tahanan. Isang bango na hindi kayang bilhin ng anumang designer bag o mamahaling alahas. Kain ka muna anak, niluto ko ito para sa'yo. Malambot na wika ni Trina. Sa unang kagat ni Joy, ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Binitawan niya ang tinapay at yumakap ng mahigpit sa baywang ng kanyang ina. Mommy, I'm so sorry. I was so mean to you. Nasilaw po ako sa mga binibigay ni Tita Selena. Sabi niya, you're just a baker at wala kang maibibigay sa akin. I'm so stupid po for believing her. Naramdaman ni Trina ang basang pisngi ng anak sa kanyang tiyan. Hinaplos niya ang buhok ni Joy. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Ito ang tagumpay na hindi maibibigay ng anumang kaso sa korte o pagbagsak ng kumpanya. Ang muling pagyakap ng kanyang anak ay ang huling piraso ng kanyang pagkatao na muling nabuo. Shh, anak. Tapos na yon. Ang mahalaga ay nandito ka na. Bulong ni Trina habang idinidikit ang kanyang noo sa ulo ng anak. Ang harina sa kamay ko ay hindi dumi, Joy. Ito ang dangal natin. Dito tayo bumangon at dito rin tayo magsisimula ng bagong buhay. Sa gitna ng emosyonal na tagpong yon, isang anino ang humarang sa pintuan. Si Attorney Lorenzo, suot ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng kapayapaan, ay nakatayo doon habang may dalang isang maliit na buke ng mga bulaklak. Hindi siya nagsalita. Tila ayaw basagin ang sagradong sandali ng mag-ina, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang iparamdam kay Trina na ang kinabukasan ay hindi na madilim at puno ng pangamba. Nang mag-angat ng tingin si Trina at magtagpo ang kanilang mga mata ni Lorenzo, isang tahimik na pangako ang dumaan sa pagitan nila. Isang pangako na ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-ibig na malaya at tunay na nagpapahalaga. Ngunit sa gitna ng ligaya, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Trina habang tinitingnan ang isang sulat na nakapatong sa kanyang mesa. Isang sulat na nanggaling sa kulungan na may pamilyar na sulat kamay ni Dionisio. Handa na nga ba siyang harapin ang huling anino ng nakaraan upang tuluyang makamit ang katahimikang matagal na niyang hinahangad? Ang bawat hakbang ni Trina sa loob ng malamig na pasilyo ng piitan ay tila pagbabalik sa isang madilim na panaginip na matagal na niyang nais gisingan. Ang amoy ng kalawang at luma ng semento ay nanunuot sa kanyang pandinig. Isang malaking kontras sa amoy ng sariwang tinapay na baon niya sa kanyang mga damit. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Dionisio, ang dating makapangyarihang hari ng logistics, ay nakaupo doon. Payat, lanta, at ang mga mata ay nawalan na ng dating kislap ng kayabangan. Nang dahan-dahang itaas ni Dionisio ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang kabilang panig ng salamin, nanatiling matatag si Trina. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa takot o sa galit. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang dibdib. Isang katahimikang nagmumula sa pagtanggap na ang lalaking nasa harap niya ay bahagi na lamang ng isang nakaraang tapos na. Trina, salamat at dumating ka. Paos na wika ni Dionisio sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Nabasa mo ba ang sulat ko? Hindi ako makatulog gabi-gabi. Ang bawat sulok ng seldang ito ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo ako, Trina. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat. Tumingin si Trina ng diretso sa mga mata ng asawa. Nakita niya ang pagsisisi, ngunit nakita rin niya ang katotohanang huli na ang lahat. Nandito ako, hindi para makinig sa iyong mga paliwanag, Dionisio. Nandito ako dahil kailangan kong bitawan ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko.
upang hindi na ako muling maging bilanggo ng iyong mga alaala. Pero ang anak natin, si Joy, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Pagsusumamo ni Dionisio, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi na puno na ng mga guhit ng hirap. Sasabihin ko sa kanya ang totoo, Dionisio, na ang kanyang ama ay isang tao na nagkamali at ngayon ay nagbabayad. Pero huwag kang mag-alala, palalakihin ko siyang may dangal, isang bagay na hinding-hindi mo na ituro sa kanya. Mahinang sagot ni Trina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at tumayo. Hindi na niya narinig ang huling pagtawag ni Dionisio. Ang tunog ng mabigat na pinto ng piitan na sumara sa likuran niya ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang dusa. Paglabas ni Trina sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, sinalubong siya ng sariwang hangin ng kalayaan. Lumipas ang mga buwan at ang pandedanggal ay hindi na lamang isang maliit na tiyemban. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa sa buong Quezon City at maging sa Karatig lalawigan. Ang kanyang mga tindahan ay naging kanlungan ng mga kababaihang nagnanais bumangon mula sa sarili nilang mga bagyo. Ang bawat piraso ng pandesal na lumalabas sa kanyang mga hurno ay tila isang mensahe ng tagumpay, na ang isang hamak na panadera ay kayang magtayo ng sariling imperyo nang hindi kinakailangang manapak ng ibang tao. Isang gabi, bago ang formal na pagbubukas ng kanyang ikalimang sangay, tumayo si Trina sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang opisina. Wala na ang puting pulbos ng harina na pilit niyang ipinapahid sa kanyang mukha upang itago ang mga mantsa ng pagod at hapis. Sa halip, ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng mainit na liwanag ng lampara. Ang mga linya sa kanyang mukha ay hindi na mga bakas ng lungkot, kundi mga mapa ng kanyang katapangan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na marunong humawak ng masang harina at marunong ding humawak ng sariling kapalaran. Inayos niya ang kanyang simpleng perlas na kwintas, isang regalo mula kay Lorenzo, at ngumiti ng buong tapat sa sarili. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa loob ng closet ng hotel. Siya na ang babaeng nagpabukas ng lahat ng pintuan ng katotohanan. Tapos na ang pagtatago, bulong ni Trina sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaang hindi kayang nakawin ng kahit sino. Nang marinig niya ang tunog ng kotse ni Lorenzo sa labas at ang masayang pagtawag ni Joy mula sa ibaba, alam ni Trina na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kumpanya o yaman. Ito ay nasusukat sa bawat gabing nakakatulog ka ng mahimbing dahil alam mong ang iyong dangal ay nananatiling buo at walang bahid ng pagtataksil. Bakit ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng iyong mga kaaway, kundi ang pagtuklas sa iyong sariling halaga sa gitna ng mga taong akala ay wala kang silbi? Ang huling sinag ng araw ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong kabayanan ng Quezon City. Sa loob ng pinakamalaking sangay ng pandedanggal, ang hangin ay payapa. Bit-bit ang matamis na amoy ng asukal, gatas, at bagong lutong pandesal. Nakatayo si Trina sa likod ng salaming estante. Pinagmamasdan ang mga customer na nakangiting lumalabas bit-bit ang kanilang mga mainit na tinapay. Wala na ang madilim na closet. Wala na ang malamig na semento ng kusina kung saan siya laging nakayuko. Sa araw na ito, ang bawat pinto ay bukas para sa liwanag. Natanong minsan ni Attorney Lorenzo kung napatawad na ba niya ang mga taong minsang nagpabagsak sa kanyang pagkatao. Habang pinupunasan ni Trina ang makinis na ibabaw ng kahoy na mesa, isang payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan o pagkalimot sa mga sugat. Nang malaman niyang si Doña Milagros ay iniwan ng lahat ng kanyang mga huwad na kaibigan at ngayon ay nag-iisa sa isang maliit na apartment at si Dionisio ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya sa malamig na selda, hindi siya nakaramdam ng galak o pagdiriwang.
Ang naramdaman niya ay isang malalim na kalayaan. Pinatawad niya sila hindi upang linisin ang kanilang mga kasalanan, kundi upang palayain ang kanyang sariling puso mula sa tanikala ng puot. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagkawala ng kapangyarihan ng nakaraan na saktan ka sa kasalukuyan. Mula sa likuran ng kusina, lumabas si Joy. Ang 12 taong gulang na dalagita ay nakasuot ng maliit na delantal. May kaunting bahid ng harina sa kanyang ilong, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat na kaligayahan. Inilapag ni Joy ang isang tray ng mga sariwang ube cheese pandesal sa counter at masayang niyakap ang kanyang ina mula sa likuran. Nahanap ni Trina ang pinakadalisay na kapayapaan sa mainit na yakap na yon. Ang kanyang anak ay hindi na nasisilaw sa mga mamahaling bagay. Natutunan nitong pahalagahan ang dangal ng tapat na paggawa at ang pag-ibig na hindi nabibili ng pera. Ang marahang paggalaw ng kampanilya sa itaas ng pinto ay naghudyat sa pagpasok ng isang pamilyar na bulto. Si Lorenzo, suot ang kanyang simpleng polo na nakatupi ang mga manggas, ay naglakad patungo sa kanila. Wala siyang dalang mga legal na dokumento o mabibigat na balita. Ang dala lamang niya ay ang kanyang kalmadong presensya at isang pagtingin na laging nagpapaalala kay Trina na siya ay sapat at karapat-dapat mahalin. Lumapit si Lorenzo at marahang kinuha ang kamay ni Trina na may bakas pa rin ng harina. Hindi siya nandidiri tulad ng pamilya Vergara. Sa halip, itinaas niya ito at marahang idinampi sa kanyang mga labi. Isang haplos na puno ng respeto at malalim na pag-ibig. Naramdaman ni Trina ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, isang tahimik at matamis na kilig na nagpatunay na ang kanyang puso ay buhay na buhay at handang magmahal muli. Tapos na ang araw, Trina. Umuwi na tayo. Malambot na wika ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila musikang nagpapakalma sa buong paligid. Tumango si Trina at inalis ang kanyang delantal. Habang naglalakad sila palabas, inakbayan ni Lorenzo si Joy at ang kabilang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Trina. Sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, isang malinaw na aral ang iniiwan ni Trina. Ang tunay na dangal ay hindi nakakabit sa apelyido ng isang lalaki. At ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang hayaan mong tapakan ang iyong pagkatao. Ang pananahimik sa loob ng mahabang panahon ay hindi tanda ng kahinaan. Kung minsan, ito ay ang tahimik na pag-ipon ng lakas upang balang araw. Kapag ikaw ay handa na, maaari mong gibain ang mga pader na nagkukulong sa'yo gamit ang sarili mong katotohanan. Habang naglalakad ang tatlo palayo sa tindahan, sa ilalim ng kalangitang nagpapalit ng kulay, patungo sa isang mapayapang gabi, lumingon si Trina ng isang huling beses sa kanyang bake shop. Ang pinto nito ay nananatiling bukas, tila isang tahimik na imbitasyon sa sinumang babaeng nawawalan ng pag-asa na palaging may espasyo para sa muling pagbangon. Dahan-dahang inihilig ni Trina ang kanyang ulo sa balikat ni Lorenzo. Habang patuloy silang naglalakad patungo sa kinabukasan, iniiwan ang nakaraan sa likuran kung saan ito nararapat manatili.